ang paglalang. Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw pong ito ay atin pong pag-aralan ang tungkol po sa kasaysayan sa paglalang sa daigdig kung saan tayo nakatira ngayon. Ang ating pag-aaral ngayon, ang lahat ay nakabatay sa aklat po ng Genesis 1 at sa aklat ng Story of Redemption. Ang ama at ang anak ay nakibahagi sa makapangyarihan at kamangamanghang gawaing pinag-isipan nila. Ang paglikha ng mundo. Ang lupa ay lumabas mula sa kamay ng lumikha na napakaganda. Matapos likhain ng lupa at ang mga hayop na naririto, sinagawa ng ama at anak ang kanilang layunin na idisenyo bago ang pagbagsak ni Satanas. Nalikhain ng tao ayon sa kanilang sariling larawan. Sila ay gumawa ng sama-sama sa paglikha ng lupa at bawat buhay na bagay na naririto. Tama po. Ang ama at anak ay nagsama-sama sa paglikha po sa lahat ng mga bagay na nandito po sa sanlibutan. Kaya sabi ng Diyos, at ngayon sinabi ng Diyos sa kanyang anak, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sinabi po ng ama sa kanyang anak, nalalangin nila ang tao ayon sa kanilang larawan. So kung ano ang larawan ng ama at anak, ganun din ang larawan ng tao. Habang si Adan ay lumabas mula sa kamay ng kanyang tagapaglikha, siya ay may marangal na taas at may magandang simetrya. Siya higit sa 2 beses na mas mataas kaysa mga tao na nabubuhay ngayon sa lupa. At maayos ang proporsyon. Ibig sabihin, ang tangkad ni Adan ay mas mataas pa sa mga tao ngayon na nabubuhay sa ating henerasyon. Kinikilala natin ngayon ng mga matatangkad. Patuloy po tayo. Ang kanyang mga katangian ay perpekto at maganda. Kanyang kutis ay hindi maputi o matingkad. Ngunit namumula, kumikinang sa yamang kulay ng kalusugan. Si Eva ay hindi kasing tangkad ni Adan. Umabot ng kaunti ang ulo niya sa balikat niya. Siya rin ay marangal, perpekto sa simetrya at napakaganda. O naman, si Eva ay siya ang pinagmulan ng mga magaganda sa lahat ng henerasyon. Kaya kung siya ang pinagmulan, ay sobrang ganda talaga ng unang babae nilalang ng ating dakilang Diyos. Ang walang kasalanang pares na ito ay walang suot na artificial na kasuotan. Ibig sabihin, may sinusuot sila, pero hindi katulad sa ating sinusuot ngayon na isang artificial. Sila ay dinamitan ng isang takip ng liwanag at kalulatian, gaya ng suot ng mga anghel. May damit sila, pero yung damit nila ay walang pagkakaiba sa suot ng mga anghel. Habang sila ay nabubuhay sa pagsunod sa Diyos, ang bilog ng liwanag na ito ay bumabalot sa kanila. Habang sila ay hindi magkakasala, ay bumabalot sa kanilang katawan ang isang liwanag. Bagamat ang lahat ng ginawa ng Diyos ay nasa kasakdalan ng kagandahan at tila walang kulang sa lupa na nilikha ng Diyos upang mapasaya sina Adan at Eva, ngunit
Pinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanila sa pamamagitan ng pagtatanim ng isang halamanan para sa kanila. Ibig sabihin, meron tayong natutuklasan ngayon na kahit man ay perpekto, nasa lahat na ng Eden ang lahat, wala ka nang hahanapin. Pero, binigyan sila ng trabaho ng Diyos. Ang trabaho nila, pagtatanim ng isang halamanan para sa kanila. Ang isang bahagi ng kanilang panahon ay dapat abalahin sa masayang gawain ng pagbibihis sa harden. Isang bahagi sa pagtanggap ng mga pagdalaw ng mga anghel, pakikinig sa kanilang pagtuturo at sa masayang pagninilay. Ang kanilang trabaho ay hindi nakakapagod. Ngunit, kaaya-aya at nakapagpapalakas. Ang magandang hardin na ito ang magiging tahanan nila. Ang ating mga magulang pala ay nakatira sila sa hardin na ginawa ng Diyos, ang hardin ng Eden. At sila talaga ay ginawa ng Diyos upang magtrabaho. At ang kanilang unang trabaho ay ang pag-alaga sa hardin. Sa hardin na ito, naglagay ang Panginoon ng mga puno ng iba't ibang uri para sa kapaki-pakinabang at kagandahan. May mga punong-puno ng mayayabong na bunga, ng masaganang halimuyap, maganda sa mata, at kaaya-aya sa lasa, na disenyo ng Diyos upang maging pagkain ng banal na mag-asawa. Ang prutas ay napakalaki at may iba't ibang kulay. Ang ilan ay halos itim, ang ilan ay lila, pula, rosas, at mapusyaw na berde. Maganda at malago na paglago ng prutas sa mga sanga ng baging ay tinatawag na ubas. Ang lupa ay nabalot ng magagandang halaman, habang ang libo-libong mga mabangong bulaklak ng bawat uri at kulay ay umusbong sa masaganang kasaganaan na kanilang paligid. Lahat ay mainam at maluwalhating inayos. Sa gitna ng halamanan ay nakatayo ang puno ng buhay. Ang kalulatian nito ay higit sa lahat ng iba pang mga puno. Ang bunga nito ay parang mga mansanas na ginto at pilak, at dapat na mapanatili ang kawalang kamatayan. Ang mga dahon ay naglalaman ng mga katangian ng pagpapagaling. Sa ating pong tinalakay ngayon, sa araw po ito, ay napag-aralan po natin tungkol sa kasaysayan ng paglalang na ang katotohanan na ginawa pala ng Ama at Anak ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. At ang tao ay katulad ng wangis ng Ama at Anak. So napakamalaking pribilehiyo pala talaga ng tao na tayo'y naging isang katulad sa larawan ng dakilang Diyos at ng kanyang nag-iisang anak. Kaya sa araw pong ito ay nawa mga kapatid ay meron tayong mga bagong natuklasan sa ating pong tinalakay. Muli, magandang araw po sa ating lahat.